I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. You've all seen the Love for All. This is the first chance I got to join the First Lady. So I took the chance and I'm so happy that I did kasi ang ganda talaga ng programa na ito. As I think all of you have been who have been following it know, this is one of the responses to the lessons learned during the pandemic that we need better healthcare. Okay? Sir, any directive, sir, with regard to the eruption of Taal volcano? Well, let me do this here. We have SOPs in place. We have standard procedures. Everybody, when the volcano erupts or the storm comes or magkalindol or whatever, they know what to do. What we have to do is to monitor the situation and continue to see where are the areas, kasi it's not every situation is the same. So how do we adjust? Where are the areas that need special attention? Where are the areas that are okay? So yun ang ginagawa namin ngayon. But again, that's part of the SOP. The people that we have there know what to do. That's why I put them there. So, we just monitor the situation, and as soon as possible, basta makapasok. Well, basta makapasok. Right now, PhilVox is saying, wag muna nating alalahanin masyado. But I'm sure they will play it safe. Pagka kailangan, we will have to move people out of the danger area like we always do. So that's what we are monitoring now. Thank you, sir. All right. People and hello universe, it's me again guys. Ayan ang Pangulo at ang First Lady natin mga kababayan nasa Pasig City. Bakit? Dinala sa Pasig City ang Love for All. Alam mo, bawat lugar may mga sakit-sakit yan. Huwag niyo sabihin walang sakit ang mga ang mga anti-Marcos. Mayroon guys. Kasama ang First Lady natin ang Love for All. Ibig sabihin, libreng konsulta, libreng gamot, lahat ng klaseng sakit, mayroon dyan. Mayroong doktor sa utak, psychiatrist ba? May doktor sa buntis, o bigay ni, pediatrician, physician, sa mata, lahat. Yung psychiatrist, sa mga DDS, pwedeng magpatingin dyan. Baka may sakit na kayo. Wag yung sabihin walang DDS na pumunta dyan. Mga anti-Marcos. Siyempre, Pasig yan eh. Libre yan, mga kababayan. Serbisyo para sa Pilipino, ang Love for All. Naku, magpakonsulta ka sa doktor, ang mahal-mahal, no? At lalo ni mga gamot. Naku, yan. Libre. Kompleto na ang klaseng mga gamot nandyan. Shoutout sa mga taga-Pasig City, kasama si Congressman Romulo at siyempre Congressman ng DOH, si Mayor Vico Soto, lahat ng ahensya ng gobyerno nandyan. Sus, kayo talaga, oo. Kaya ito si Mr. President maraming naiinggit kaya sinisiraan sa social media. Ayan guys but anyway, shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. And of course sa mga Pilipino sa buong daigdig. Shout out sa inyo mga bes. Ayan, kumusta po kayo? So ayun mga kababayan, tunghayan natin ang bibigay ng serbisyo sa ating mamamayang Pilipino at ang talumpati ng ating mahal na Pangulo and the rest. So again, namin nag-upload video mga kababayan at subaybayan po natin ang mga magagandang programa ng Marcos administration. Spread natin sa buong kapuluan ng Pilipinas para malaman nila na ang Marcos administration talagang nagtatrabaho. Ginagawa ang tungkulin bilang pinuno ng bansang ito. At nandyan din guys secretary ng CHED, no? At siyempre si Secretary Abalos na laging nagko-coordinate sa mga LGUs
para maiset ang mga serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Actually, ang DILG, si Secretary Abalos nagko-coordinate sa mga LGUs na nagsiset ng araw na ito kailangan maayos ang binyo dito sa lugar ninyo, gaganapin ang Love for All, ang bagong Pilipinas Service. Sila yan eh. So yun guys panoorin po natin. Nung nabalitaan po namin na magkakaroon ng Love for All dito sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng opisina ng ating butihing First Lady, kami po ay lubos na natuwa at na-excite po. At alam ko, I don't only speak for myself, but for all of the Pasigueños here at sa lahat ng mga Pasigueño na matutulungan po sa araw na ito at sa lahat ng Pasigueño na natulungan na po dahil para sa kaalaman po ng lahat, hindi ito yung unang programa sa ilalim ng Love for All, kundi una na rin po silang nanggaling sa Barangay Manggahan, Barangay Pineda at Barangay Santo Tomas at libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa opisina rin ni First Lady, sa lahat ng national government agencies, too many to mention one by one, para maiksi na lang po ang aking mensahe sa mga kasama ko po sa LGU, sa barangay. This would not be possible without our collective efforts. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pero syempre, higit sa lahat, ay nagagalak po tayo, hindi lang po sa tulong kundi sa presensya ng ating mahal na Pangulo at First Lady, dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng programa ng Love for All ay first time daw po nakasama si Pangulo mismo. Maraming salamat po. I will not prolong my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung talagang nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating mahal na mga bisita. Kaya muli po, magandang umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Health, Secretary Ted Herbosa, sa iyong pakilala. Magsiupo po tayo. Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benher Abalos. Pagsamantalan nyo na po dahil yung pagka-DILG Secretary niya baka sa ilang araw mapalitan na at gagawin na nating senador. Ang chairperson ng Commission, ang CHED ng Commission on Higher Education, ang chairperson na Popoy de Vera, ang aking classmate sa House of Representatives na kung ilang taon, ang Lone District Representative, Roman Romulo, Pasig City Mayor, ang ating host ngayon para dito sa ating pagpupulong, Pasig City Mayor, Mayor Vico Soto, at ang talagang kailangan nating batiin dahil po itong Love for All na proyekto na ito, na programa, hindi na proyekto dahil ang dami pinagkakalat dito sa buong Pilipinas. Itong programa na ito ay ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang mga LGU na magiging benepisyaryo nitong Love for All program na ating bibigyan at magbabahagi ng ilang mga equipment at tuloy din kasama rin ang mga serbisyo ng ating mga ahensya, kapwa ko na manggagawa sa pamahalaan, ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady.
Dahil po, papapaliwanag po ako. Dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kapuspalad nating kababayan, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga gida. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na dapat na ikakabit ng mga daanan at tulay. Sa mga lugar po na ito, isang malaking hamon ang pagpunta sa klinik o sa ospital o sa health center. Dahil napakalayo at napakalaking bagay. Dahil alam niyo po, ito ay naranasan ko nung ako'y governor ng Ilocos Norte. Nakikita ko, pag dumadating po ang mga pasyente, pupunta po doon sa provincial hospital, kahit na sa RHU, ay masyadong malala na yung kanilang sakit. Kako bakit hindi sila pumunta ng mas maaga? At ang kanila ay napakahirap. Dahil pagka ikaw, marami kang, may alaga kang bata, maghahanap ka na mag-aalaga. Kung nagtatrabaho ka, mag-off ka muna, magli-leave ka muna. Tapos, yung pamasahe. At lahat ito, isang buong araw, kuminsan 2, 3 araw, napakalaking bagay. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis nang antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Meron din yan. Yung mga kababayan natin na malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Gaya lamang po, kwento ng isang estudyante na nakarating po sa amin. Ang kanyang ina ay na-diagnose na mayroong ovarian cancer. Sa pamamagitan ng programang ito, ay matitignan sila ng doktor ng libre at hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Dahil sila na ang pinupuntahan. Yung lab for all, sila na ang lumalapit. Bali yung clinic, imbis na sila pupunta sa clinic, yung clinic ang lumalapit po sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Lab for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang serbisyo medikal para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinaka-nangangailangan, tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pong Mindanao. Hindi lamang ito ang nagbibigay ng tulong medikal. Kasama na rin dito ang ilang pong pampublikang serbisyo, gaya ng CHED, na handang umalalay sa mga naghahanap ng scholarship. Nandito rin pong NHA at Pag-ibig na gagabay sa inyong mga pangangailangan tungkol sa pabahay. Ang LTO, nandyan din para sa mga nangangailangan ng driver's license, marami pang ahensya at marami pang iba't ibang ahensya para yung mga serbisyo ng gobyerno, hindi lamang ang serbisyong medikal, kung hindi, ang iba't ibang serbisyo ng ahensya ng gobyerno ay inilalapit natin sa taong bayan. Hindi lang itong isang araw lamang. Sinisiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Lab for All. Kung saan merong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maabutan ng serbisyong ito. Sa panig naman po ng administrasyon, sa pangunguna ng Department of Health,
Patuloy po tayo sa pagpapatupad ng mga proyekto upang magkaroon ng Rural Health Unit, doktor, nurse, ambulansya, mobile health clinic, at iba pang mga kagamitan ang lahat ng lalawigan sa bansa, lalo na yung ating napag-usapan nga, yung mga gida. Para madaling maabot ang mga mamayan, ang mga serbisyong pangkalusugan, inilusad ng DOH ang bagong urgent care and ambulatory service centers o tawag namin bukas. Ito ay nagbibigay ng preventive, diagnostic, curative primary care service sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapupunarin niyo po rito, kasama po natin si GM Mel Robles ng PCSO. Dahil po may programa din at siya pinapangako sa atin na mula ngayon, gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na ang bawat bayan, bawat municipality, bawat LGU ay magkakaroon ng ambulansya. Hindi na po kagaya ng dati na makikiusap ka pa, lalapit ka pa kung kani-kanino, at kung medyo hindi kayo magkaibigan, baka hindi makalusot yung request ninyo. Ngayon, hindi na po ganoon. Basta't kung sino ang nangangailangan ng ambulansya, ay bibigyan na po natin. At sabi niya, mayaman itong PCSO, baka pwede pang gawin, bago po matapos ang termino ko, baka gawing 2 ambulansya ang bawat bayan at LGU. Nagtatayo rin po tayo ng specialty center sa bawat rehiyon ayon sa Republic Act No. 11959 o ang tinatawag na Regional Specialty Centers Act. Alam niyo po, nung pandemya, ito po yung natutunan natin. Dahil nakita natin ang mga pasyente dinadala sa mga specialty center dito lamang sa Maynila, sa Children's Center, sa Kidney Centers, Heart Center, mga specialty center. Hindi naman talaga kaya, lalo na kung galing sa malayo. Kaya gumawa kami ng programa ng DOH at sabi natin, paano naman yung mga nasa malayo, yung malayo sa Maynila, o walang pambayad para makapunta sa Maynila, o kung naka-lockdown, kagaya ng pandemya. Kaya gumagawa kami ng programa at naglalagay tayo ng specialty center sa bawat lugar, bawat rehiyon, para naman hindi masyadong mahirap ang magpatingin yung mga may karamdaman. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layo naming bigyan lahat ng probinsya at syudad sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayunpaman, mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais ko ring ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metro Bank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng 3 mobile van na may kumpletong pasilidad, kasama ang top-of-the-line X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Catalina, sa Ilocos Sur ngayong araw na ito. Hindi din po magiging matagumpay ang Love for All sa ating mga kababayan kung wala ang suporta ng ating mga lokal na pamahalaan at higit sa lahat ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakaisa. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat, alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog ang ating puso.
Bago rin po tayo matapos, gusto ko lang ulitin na kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Halatang-halata niyo po, hindi po politiko dahil hindi masyadong pinag-uusapan itong napakagandang programa na ito. Kung politiko ang nagpatakbo nito, siguro katakot-takot na publicity na yung lumalabas, lalong-lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Ngunit, ang First Lady po, hindi po yun ang iniisip. Iniisip lang niya kung paano makatulong at napakalaking tulong itong ginawa niyang project ng Love for All. Maraming salamat sa tulong mo rito sa pagsulong ng ating healthcare system. Napakapalad ko rin na napangasawa ko ay hangad din ang pagtulong sa kapwa at sa bansa. Talaga kayo, masyado kayong mga Pinoy masyadong romantic. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng na-involve. Dahil hindi po nangyayari ito kung hindi po nagsasama-sama. Ang approach po namin sa pamahalaan, sa serbisyo publiko, ay ang aming tinatawag na all of government, all of the nation. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng pamahalaan, pagka may proyekto, pagka may programa, kapag may maisip, may makita kami na kailangan gawin, hindi lamang ibinibigay sa isang departamento, hindi binibigay lamang sa isang ahensya. Kung hindi, isinasama po natin lahat ng mga departamento na makatulong. Yan po, that's why, kaya po yan ang tawag natin dyan. The all of government approach, ang aking tawag. Kaya nandito po, ang DILG Secretary, dahil po, lahat po ito, kahit na anong magandang aming naiisip sa national government, hindi po mangyayari ito, hindi po tayo nagkita-kita rito kung hindi tayo tinulungan ng ating LGU, ng ating mga local government position, penganungunahan na ang ating butihing mayor. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Ipagpatuloy po natin ito. Nakita naman po ninyo kung gaano kaganda, ang gaano kalaki, kung gaano karami ang tulong na may bibigay natin kapag tayo-tayo ay laging magkapit-bisig at lagi nating iniisip ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Tayo, alright. 1, 2, 3. Thank you very much, Mr. President. And first, sa bawat isang Pilipino, di mo na kailangan pang lumayo, kami ang lalapit sa inyo. Love for all, libreng laboratorio, love for all, libreng konsultasyon, love for all, libreng gamot para sa lahat. Love, 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 love for all, para sa bawat Pilipinas. Love, 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 love for all. Laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Panahon na pagbabago dahil sa ito. Kalidad na serbisyo ang hatid namin sa inyo. Pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Di mo na kailangan pang lumayo, kami ang lalapit sa inyo.
pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong para ang mahal natin bayan. Panahon na pagbabago. Sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit na napatunayan ng Pilipino ang husay at tigas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras. Panahon na. Love for all. Libreng laboratorio for all. Panahon na pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong para ang mahal nating bayan. Panahon na pagbabago. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Love, love, love. Ano po ang kapalagayan nyo mga kababayan? Ako? Hindi ako mapalagay kasi napakaganda kasi yung mga programa nila ng Marcos administration. Ay, the best talaga among the rest talaga yan Swerte natin sa Pangulo na ito, ano? Ang mga beswa. Ang daming magandang programa, tulong dito, tulong doon. Yan ang magandang halimbawa sa mga pangulo na tatakbo. Shout out po sa inyo. Ayun yung bata guys, kinis niya. Kinis ang Pangulo. Ito si Pangulong Marcos Jr. kasi dapat kasi mag-asawa na ito si Congressman Sandro. Ay, wow. Sabik sa apo ito Well, of course, shout out sa lahat ng mga taga Pasig City. Sa lahat. Yun, nakaupo tuloy sa lata. si Pangulong Marcos Jr. Ayan guys uli, maraming salamat sa inyong watching. Sana po guys tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo guys, dahil itong Pangulo na ito ewan ko na lang kung mayroon pang Pangulo na ganito. Wala yung iba kasi alam nyo na, minsan nababalitaan natin maraming nawala, tulad na lang Parmali 11 billion. Sabi ni Senator Gordonio hindi ako nagsabi. Sa Parmalin, overpricing, napasukan tayo ng mga sindikatong aliens, mga illegal na gawain. Si Pangulong Marcos Jr. taga-salo yata at taga-linis sa mga dumi ng mga past admin. But ganun talaga. Kanya-kanyang level ng pamumuno ng isang pinuno mga kababayan may Pangulo na talagang may pusong pagmamahal sa mamamayang Pilipino. Alam nyo naman kung gaano niya kamahal ang kanyang bansa. Kaya pagsisikap ito para lang mabigyan ng trabaho ang mamayang Pilipino sa kanyang mga international forum, naghihikayat ng mga foreign investors, local man. Grabe diskarte niya, yung pamamaraan niya matindi mga kababayan. Super duper talaga. Diba? Naghahakot ng investment sa Pilipinas. Dahil ang investment ng mga foreigners
magki-create po ng ano yan, jobs. Siyempre, kailangan nila ng manpower. So, ibig sabihin, pag maraming trabaho, ang mamamayang Pilipino, kaya nga tumaas ang employment rate natin less poverty. Lagi kong sinasabi yan, no? So, yun guys. Nag-over the voice ako kasi, ganun talaga ang opinion natin Kasi, iba binabase natin sa nakikita natin, sa magandang performance ng Pangulong Marcos Jr. Talagang over ang kanyang galing. Talaga naman, bihira ito, no? At darating man ang panahon, maalala po natin si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang kawang gawa. Talagang matindi. Well, ang hindi lang naman nakaka-appreciate sa kanyang mga ginawa, ayun na yung mga DDS. Mga ibang anti-Marcos, tulad niya na lang, maraming naiinggit sa mga ganyang klaseng mga sako-sakong bigas. Wala. Kasi walang ganyan sa kanilang mga puon. Wala, hindi ganyan ang mga puon nila, mga beswa. Diba? Sabi nga ng ibang mamamayan, ang ating mga netizen kapwa Pilipino, mga nagkukomment, pag inggit ka, pikit. Huwag kang mainggit, magtrabaho ka. Nang sa ganun, magkaroon ka ng magandang buhay. Kasi kung tamad-tamad ka, walang mangyayari, guys. Hard work is the key to give you a plenty lifestyle. Diba? Ganun lang. Diba? Hard work. Ganun lang. Yan, nagbubuhat na ng isang balding tinapa, ng relief good. Diba? Pag ika nga, ay, puro gatas guys, galing sa PCSO. Gatas, kape. Ay, wow, social. Well, anyway, ako lang ako'y natutuwa talaga, sa totoo lang. Sobrang katuwa. Sa nakikita yung binoto kong Pangulo, masipag talaga. Diba mga beswa, ano kang palagayan nyo? Ako, hindi ako mapalagay. Lagi akong na-overwhelm. Kayo naman, lahat naman ng magagandang programa ng Marcos administration, nakikinabang lahat Tulad yan, 4,528,008. Diba, the city treasurer, Pasig City. What the heck? Diba? Ganun lang, kasimple. Suportahan natin kasi siya ang Pangulo Alam nyo, ang Panginoong Diyos, ginamit lang niya ang taong bayan. Para ibuto to si Pangulong Marcos Jr. Kaya naman ang ginawa ng Pangulo, ginawa ng Panginoong Diyos natin, ay ginawa niyang 31 million ang votes. Sa kasaysayan ng Pilipinas, only the President Ferdinand Marcos got that kind of score votes nung nakaraang eleksyon. Landslide. History po yan. Tandaan nyo yan, mga kababayan. History. 32. Actually, hindi naman siya binoto ng mga DDS Si Sara lang. Kaya, yung boto ni Sara, 32. Yung 32 yun, yung excess nun, mga DDS. Ito si Pangulong Marcos, walang boto galing sa DDS. Sa totoo lang yun Kaya, well, ganun talaga. Ang Diyos talaga. Sabi nga ng Panginoon, humble down to earth. Mahalin mo yung kaaway mo. Batuhin ka man ng bato. Batuhin mo ng tinapay. Sa madaling salita, batuhin ka naman masasamang salita. Pambalahura, inalapusta ka. Batuhin mo ng kagandahang loob. Tumulong ka sa kapwa. Di ba? Yan bagong Pilipinas nasa likuran. Kompleto po ang facility, ang niyan, ang mga kagamitan ng medical equipment sa loob niyan. So, ibig sabihin, pag may mga sakuna, ay pumunta na lang si Vico Soto doon, dalhin yan. Baka may naatake sa puso, may kompleto sa loob yan. Di ba? Ganun lang kasimple. Ang pagmamalasakit sa kapwa, mga kababayan. Talaga namang very nakakatuwa itong bagong administrasyon. Kaya man ang iba hindi maiwasan yung naiinggit sila tulad niyan. Kompleto, mahigaan. May mga pang-x-ray pa sa loob. May hugasan.
O, di ba? Saan kayo makakita niyan? Di aircon pa. Wow. Wow na wow. Eh, di ba? See? Lahat. Kompleto guys, may pang x-ray. Oh, malawak yan eh. Sa loob. Kaya sa magandang idea ni Pangulong Marcos Jr., siya lang nakakaisip niyan. Siyempre, kasama niya kanyang mga sekretary. Nagbibigay ng mga suggestion, Mr. President, ganito, ganun. Diba? Ang Pangulo, alam nyo, nakikinig yan. Ng hinanaing ng bawat Pilipino. Example ko na lang yung farmers ng sibuyas. Nagkaroon ng hearing sa Senado kasi yung nakumpiska ng sibuyas sa smuggler. Anong sinabi ng mga sibuyas farmers? Kaya nabubulok yung sibuyas nila kasi kulang sila ng storage room. Narinig ng Pangulo. Nakaw! 6 kaagad ang pinagawa. Ngayon, nagagamit na nila. Especially ni Vice ha. Ganun talaga eh. Ganun. Kaya sabi ko, nakikinig ang Pangulo sa mga hinanaing ng bawat sektors. Ganyan kalaki ang kanyang puso na may kasamang pagmamahal. Diba? Talagang may malasakit itong Pangulo na ito kahit kailan eh. So yun guys, I think dyan na magtatapos ano. Thank you sa mga kababayan natin na laging nandyan, na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. At maraming salamat mga beswa sa suporta nyo sa akin. Worth it naman ang mga videos natin, di ba? Pag may pagkakamali ako, abay, mag-comment kayo. Oy, let's talk. Mali yung sinabi mo di correct natin. Pasensya na. Hindi naman lahat tayo perfect, di ba? Ganun. Sabi ng kanta, pagbabago. Yung mga dilis, magbago na kayo. Focus na lang kayo sa work. Tanggalin yung mga kainggitin natin. Hintayin natin ng 2028. Huwag atat na atat. Di ba mga meswa? Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo. God bless us all. See you again on my next upload video. Okay? Bye boy. And babush. Love for all. Thank you for watching.